Magandang gabi bayan! Ito lamang at galing din ang balita. Kaninang umaga, ramdam ng habugin ni Super Typhoon X. Were covered with thick smog during the past Ilan nakasusulasok na smog naman ang bumalot sa himpapaw. Pilipinas pa lang 10 ang namamatay kada oras dahil sa paninigarilyo. The earthquake jolts several provinces in the southern Philippine island of Mindanao. 40 ng gabi dahil nasa magnitude 6.1 na lindol. Ang mga naitalang patay sa magnitude 6.8 na lindol. Apat ang nasawi matapos gumuho ang lupa. Ayan naman itinaas ng alert level 4 ang bulkan. Proud ang worst case scenario na ibig sabihin mababa sa normal ang tubig ulan sa loob. Sa ang Pilipinas sa pinaka-nagpurusa sa ganti ng kalikasan. Daw sa maruruming usok mula sa tampuso ng mga sasakyan. Hindi na natin mapigilan ang irreversible effects ng climate change. Sa dami ng nabubuhay sa mundo, ang tao ang isa sa pinakabatang nilalang dito. Kinupkup siya ng kalikasan, dala-dala ang yaman nito. Tao rin ang may kakayahan upang pangalagaan at pasbungin ang maaaring ibigay ni ng kalikasan. Sa mahabang panahon, kasama natin ang kalikasan. Handa ang ibigay ang ilan nating pangangailangan. Ngunit, sa kabila ng naitulong nila sa tao, mukhang tao rin ang sisira nito. Sa maikling panahon, unti-unti na nating binago ang mukha ng mundo. Mula sa yaman ng lupa, sa agos at daloy ng tubig, hanggang sa simoy ng hangin, sa kamay ng tao nakasalalay ang magiging takbo ng kalikasan at kalagayan ng mundo. Sa malupitang realidad ng kalikasan, itinampok ang isang lugar na sa unang tingin ay karimlan at kadiliman. Dito sa dam site sa Pinalagad, Barangay Karuhatan, Valenzuela City, nagtatago ang mabaho at masangsang na amoy dulot ng samot-saring basurang itinatambak dito. Nagulat ako na sa maselang amoy at sa dumi ng lugar, may mga bata pa rin na naglulumpasay at naglalaro sa lumang higaan. Waring ang mga batang ito ay namulat at nasanay na sa ganitong klaseng kapaligiran. Ang lupa ang isa sa yaman ng ating kalikasan. Mula sa lupang kinakatayuan ng ating mga bahay hanggang sa lupang kinakapitan ng mga ugat ng puno sa kagubatan. Sagana sa pagbibigay ng mga bungang makakatulong sa kabuhayan ng tao. Ngunit sa modernong panahon at sa pag-unlad ng urbanisasyon, dumarami rin ang problemang kaakibat nito. Ang polusyon na nagmumula sa pag-aari ng tao. Kasagsagan ng tanghaling tapat nang naabutan namin si Tatay Renato. Isang matandang may karamdaman at may sakit. Pilit na naghahanap ng mga basurang maaaring maibenta. Magandang hapon tayo. Kamusta naman po? Mabuti rin. So, kahit pa paano kumakain. Nakita ko na parang may diferensya ang kanang braso ni Tatay Renato. Ngunit sa kabila ng kapansanan ay patuloy na naghahanap buhay si Tatay para maitawid ang araw na ito. Matagal nang naninirahan si Tatay Renato dito sa tambakan ng basura. Nakatira sa maliit na kubo, yari sa mga yero, plywood, at mga bagay na maaari pang pakinabangan. Opo. Ano po ba daw dito? Pangangalakal po or pag-ano? Nangangalakal lang po. Ano pong klaseng mga kalat po yung Yung sibak ganito lang po. Mga mga plastic? plastic, yan, ganyan. Balisan po nanggagaling yung mga kalat na nakukuha niyo dito? Hindi rin nagdadala dyan. May nagdadala lang din po dito. Tatambak lang dyan, tapos iwanan nila eh. Noon po kaya, ganito na din po ba yung lugar nito dati? Or malinis pa po? Malinis ng araw to. Nung naglagpan na, nag-uwi sa tambakan na, nagkaluwagan na, diretso na, naging tambakan tuloy yung tawag. Bakas sa mga mata at kita sa pangangatawan ni Tatay Renato, ang pagod at ang hirap ng kanyang trabaho. Ikaw ba naman gumising ng umaga at magbilad sa initan para piliin ang sandamakmak na basura?
Tanong ko lang din po, magkano po yung parang nakukuha niyong Minsan, saka kasi, baka minsan nasa 75, minsan 50. hindi Ganyan lang. po kaya ng ano nun, bigas or Para Dilata. patawid, para papatawid ng pagkain. Kasi May- ako, kasi sabi ko sa kanila, hindi ako nagnanakaw, basta ako. Ako ayaw niyo pa ka. Okay lang, basta kausapin niyo no kami, wag doon, mumurahin niyo kami. Opo. Akit naman yun. May asawa po ba kayo at anak o solo lang? Solo lang po ako. Although 11 of 17 cities in Metro Manila have already imposed a ban on the use of plastics, Valenzuela cities still stand firm on refusing to follow their lead. Hindi rin daw maaaring iba ng plastics dito sa lungsod dahil dito ito kilala at maraming plastics companies ang maapektuhan. Ayon kay Cesar Peralta of the Clean and Green Office, here in Valenzuela, we should regulate and not ban the use of plastic bags for it will greatly affect the industry and jobs will be lost. Noong araw raw ay hindi pa ganitong karumi ang pinalagad, malinis at maaari pang maging palaruan ng mga bata. Ayon kay Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, ang Pilipinas ay nakakapag-produce ng halos 61,000 million metric tons ng mga kalat araw-araw. 24% nito ay mga kalat na gawa sa plastic. 163 million plastic sachet packets, 48 million shopping bags, and 45 million tin film bags daily ang nagiging kalat ng ating bansa. 33% ng mga plastic na ito ay napupunta sa landfills, habang ang 35% naman ay napupunta sa open environment at sa ating karagatan. Sa mahal ng mga bilihin ngayon, kahit 1 kilong bigas ay hindi yata maaabot ng 50 pesos ni tatay. Hanga ako sa katatagan ni Tatay Renato. Sobra ang kanyang sakripisyo at hirap sa pagtatrabaho. Hindi ko masikmura ang amoy nung una akong mapunta dito sa Pinalagan. Grabe ang mga kalat at dumi sa aking dinadaanan. Hindi na bago sa akin ang ganitong klaseng lugar. Ngunit masasabi ko na mas malala at mas nakakalungkot ang lugar na ito. Hindi ko masikmura ang trabaho ni tatay. Ngunit sa hirap ba naman ng buhay, para lang makaraos at makakain, gagawin ang lahat gaya ng ginagawa ni tatay. Pasensya na kayo, tambakan. Okay lang. Kailangan hanap buhay namin. The Circularity Gap Report indicates that only 7.2% of the global economy is circular, posing a challenge to sustainable practices. The Philippines is among the highest ocean plastic waste polluters globally. Only 28% of the country's plastic waste is recycled, with 800,000 metric tons of plastics disposed of annually. Sa lugar rin ng Pinalagan, nakita namin si Ate Joanna, isang ina na may 2 anak at kagaya ni Tatay Renato, iba't ibang uri rin ng plastic ang pinipili ni Ate Joanna para malinis at maibenta. Magandang hapon po. Tanong ko lang po, ano pong klaseng pamumuhay yung ginagawa niyo po dito? Ano po ba ito? Pangangalakal po ba? Or, Lakal. ano pong klaseng mga plastic po ito? Mga saan po galing? Sa pabrika, inaakot lang. Fabrika. Ano po ito? Mga speaker, cellphone po? Mga TV. Bali parang giniling po or sinira po nila. No? Sira-sira na. Kasya po, magkano po yung kita nila dito? Sakto po ba sa pang-araw-araw na pamumuhay? O Sakto lang. matagal-tagal na rin si Ate Joanna naninirahan dito sa dam site. Ngunit hindi niya raw naabutan na malinis pa itong Pinalagan. Dumating na raw siya dito na madumi at tambakan na ng basura. Tapos na tayo sa pandemic era. Ano po yung sa tingin nyo na malaki po ba yung kita noon nung panahon ng pandemic or ngayon po? Noon. Bali mas malaki po yung kita dati. Siguro po sa bukod po ba sa plastic, may iba po pong mga plastic po or Yan, kalat? ayun. Ano pong mga klase? Ayun, mga PET, mga ano. Mga bote po siguro. No? May- Dalawang klase yan. Ano po, magkano po yung kita nila dito kung pwede pong malaman? Umabot na ng 5,000. Kada linggo po. Ate Joanna, ilang taon na po kayong naninirahan dito? Tagal-tagal na rin. Naabutan niyo po ba tong lugar na to na malinis pa, maganda pa, or ganito na Hindi po? nga, ganito na po. Ganito Ganito na na po.
Saan po ba nanggagaling yung mostly mga kalat? Sa pabrika po ba? Or Sa pabrika. isang pabrika lang po yun or marami? Marami. Ah, Ang iba-ibang ano. ibang pabrika po. Sa gitna ng aking paglalakad, may mga bata na sabik maglaro sa kanilang malawak na playground. Isang palaruan na may lumang higaan. Dala-dala ang mga boteng ginagawang laruang baril, habang ang ilang kababaihan ay naglalaro ng Chinese garter. Nung nakita nila kami ay sabik silang makipag-usap at makipaglaro. Mukhang nasanay na sila sa isa't isa. Ngunit hindi ko man lubusang nalaman ang mga buhay nila, panigurado ako na ilan sa kanila ay araw-araw rin nakikisabak sa hamon ng buhay. Masaya ako na nang makita ko silang nakangiti at naglalaro. Dahil sa ganitong klaseng lugar, waring pinagkaitan sila ng mundo na mamuhay bilang isang bata. Patunay lamang na sila Tatay Renato at Ate Joanna ay ang mga taong nakakaranas ng pasakit at hamon ng buhay. Nakakalungkot isipin na sa likod ng kanilang pagsagot sa aking katanungan, nagtatago sa mga mata nila ang dahilan ng kanilang pagsusumikap. Sa dami ng problema ng mundo, dalawa sila na patuloy na lumalaban hindi lamang para sa sarili, kundi rin sa taong nakapaligid sa kanila. Hanga kami sa inyo, Tatay Renato at Ate Joanna. Sa malawak na kalawakan ng ating mundo, isang usapin ang nalalanghap ng ating kalikasan at ating komunidad. At ito ang polusyon sa hangin. Sa likod ng ating magandang kalikasan, natatago ang mga banta at epekto ng maruming hangin sa ating kalusugan at sa ating kapaligiran. The air we breathe, once a symbol of purity and vitality, now bears the burden of contaminants, chemicals, and emission from various sources. Sa aking paglalakad, nakita ko si Totoy o mas kilalang alias Kalbo. May 22 taong gulang at nagkaroon kami ng kaunting pag-uusap. At dito, nalaman kong noon pa man at sa murang edad ay gumagamit na siya ng sigarilyo. Sa aking pagtatanong, sa tingin niya raw ay may magandang dulot ang paninigarilyo sa kanyang sarili. Alam niyo ba na ang air pollution na nilalabas ng sigarilyo ay 10 times na mas malaki kaysa sa binubuga ng diesel car? Environmental tobacco smoke produces fine particulate matter, which is the most dangerous element of air pollution for health. Levels indoors can far exceed those outdoors because new engine models and lead-free fuels have got the levels of particulate matter emission from car exhaust, say that authors. Ano kayang gagawin ni alias Kalbo pagkatapos malaman ng iba't ibang epekto ng sigarilyo, hindi lamang sa tao kundi na rin sa mga ibang nilalang at kalikasan? Pwede po ba namin malaman kung ano pong pangalan niyo? Madami kasi silang tawag sa akin. Pwede nyo tawaging Totoy, pwede nyo tawaging Kalbo. Kayo na lang bahala kasi okay na naman sa akin kahit ano. Ilang taon na po kayo? 22, magbe-23 na. Kailan po kayo nagsimulang manigarilyo? 14 pa lang kasi ako, naninigarilyo na ako eh. Yeah. Pag umiinom ng alak, sasamahan ng yosi. Yun, doon na rin ako magsimula mag-yosi. Most of the youngsters become smokers annually and 1/3 of them are believed to die due to tobacco use. But according to study, majority of 76.4% of the study subjects agreed the smoking habit gives psychological pleasure. And 77.5% agreed the smoking started because of friends. And 65.7% felt that smoking starts as an inspiration for outlook and personality. Bakit ka po naninigarilyo? Siguro impluwensya ng mga tropa. Madalas kasi akong wala sa bahay. Tapos, ayun, nagkakaya ng mga tropa magsiinuman. Tapos, ayun, one day, parang lahat sila mga lasing na. Tapos yung isang tropa, pumili ng yosi sa tindahan. May naaya. Una natikman ko parang parang wala naman siya sa akin eh. Sabi ko nga, di ko nahanap-hanapin eh. Pero pag unang ipa ko talaga, naramdaman ko talaga yung kumakalma ako, ganun. Nagsimula lahat. May naitutulong po ba sa inyo yun? Para sa akin, oo. Kasi pag
pag nitong mga ano, pag stress ako, pag nakakaipa ka ng sigarilyo ba talaga yung pakiramdam? Talagang kakalma ka, mawawala yung mga nasa isip mo. Ganun. Ganun yung benepisyo nun sa akin eh. Pero mukhang bulag sa katotohanan si Alias Calvo na malaki ang nagiging epekto ng paninigarilyo sa tao at sa kalikasan. Sa akin eh. Pero alam niyo naman po na may masamang epekto po yun sa inyo. Parang sa akin kasi wala eh. Kasi as long as napapakinabangan ko yung isang bagay, hindi ko naman naiisipin kung anong epekto nun sa kapaligiran ko. Kaya siguro, hindi ko rin alam. Pero ngayon po, tumigil na po kayo. Napagpasya ko na rin kasi tumigil. Napapansin ko, madalas na akong nahihingal, madalas na akong nagkakasakit. Kaya parang tinigil ko na rin. Wala namang masama kung titigil ko rin eh. Pero, Kailan pa po kayo tumigil? siguro mga isang taon na nakalipas rin. Medyo, ayun, tagal na rin. The report also calculates the environmental impact of a single smoker over their lifetime. A person smoking a pack of 20 cigarettes per day for 50 years is responsible for 1.4 million liters of water depletion. Naitanong din namin kay Totoy kung tumigil na ba siya sa paninigarilyo at ito ang kanyang ibinahagi sa amin. Pero may ginagamit po kayo ngayon. Meron na. Wait lang. Ito, vape. Parang ito na yung pinalit ko dun sa pag-iossi ko eh. Ayun. Ano naman po na benepisyo po niya ng pagbe-vape sa inyo? Benepisyo sa akin. Ayun, natitigil ko yung pag-iossi ko. Kasi vape na yung pinalit ko eh. Parang yung dati, na sobrang lakas ko mag-iossi. Inubuhos ko na lang ngayon sa pagbe-vape. Mas okay po ba yan kaysa sa paninigarilyo? Para po sa inyo. Para sa akin, kasi parang nawawala yung nasa isip ko na pag nagsigarilyo ako, magkakasakit ako. Parang siya eh, pamalit. Parang naisip ko, di naman lang magkakasakit siguro dito kasi vape lang naman to eh. Wala naman tong nicotine katulad ng sigarilyo eh. Karamihan sa mamamayan ang naniniwala na ang vape o e-cigarette ay may mas maliit na syansang makaapekto sa ating kapaligiran. Lalo na sa kalusugan ng isang tao, kaya ginagamit nila itong kapalit sa kanilang paninigarilyo. One study found that e-cigarette emissions are a source of indoor air pollution due to the toxins and nicotine, albeit at lower levels than cigarette emissions. That said, second-hand aerosol from vaping is expected to have lower risk compared to second-hand smoke from cigarettes. Though this can vary depending on the number of chemicals in the specific vape aerosol, vaping contains fewer chemicals than cigarette smoke. Halos ilang kahaw pala ang nauubos ni Totoy sa paninigarilyo. Kadalasan ay nabibitin pa siya rito kaya't bumibili siya ulit sa tindahan para maibsan ang kanyang stress na nararamdaman. Nung naninigarilyo po kayo, ilang mga kaha po yung nauubos niyo sa isang araw? Di lang isa, di lang dalawa. Madalas, kapos pa nga sa akin yung dalawa eh. Pagkapos, bili na lang sa tindahan, ganun. May balak po ba kayong bumalik sa paninigarilyo? Wala na, kasi mabalita ko na rin ngayon. Napakadami na namamatay sa sigarilyo. Kaya vape na lang siguro muna ako ngayon. Sa pagbe-vape po, may balak po ba kayong tumigil? Meron naman siguro pag nakahanap ako ng pamalit dito. Kagaya ng pag-exercise, mga ganun. Pero kasi wala pa kasi ako sa isip yung mga ganun bagay eh. Kaya ito muna yung talagang pinagtuturo ko ng pansin. Nicotine, which is found in e-cigarettes, cigarettes, and other tobacco products. It could be harm developing brains and can make young people more susceptible to addiction and has implications for mental health.
These connections were highlighted in the Truth Initiative report Colliding Crisis, Youth, Mental Health, and Nicotine Use. Sa pagiging malay na lahat sa epekto ng mga material na bagay sa kaligtasan ng tao at sa kalagayan ng kalikasan, tutulungan tayo nito na maging mulahat sa katotohanan at pumunta sa tamang daan para muling maamoy ang malinis at sariwang hangin. Sana'y maging bahagi tayo ng pagbabago at pagpapalaganap ng kamalayang ito para sa kapakanan ng lahat. Kung noon, inariyan ng mga batang sabik magtampisaw sa ating mga katubigan at matyagang naghahanap ng kanilang panglamang tiyan. Ngayon, ang tubig na dating simbolo ng buhay at kalakasan, kanlungan ng iba't ibang organismo ay naging tahanan na lamang na samot-saring basura at mga kemikal na umaagos dito. Magbabandang hapon nung puntahan namin ang Tulyahan River dito sa Barangay Ugong, Valenzuela City. Isang kilalang ilog hindi dahil sa kagandahan nitong taglay, kundi sa pagkakakilanlan bilang one of the most polluted rivers in the Philippines. Naabutan namin si Nanay Marlene, tahimik na nananahi ng kwaderno, habang ang ilang kabataan ay nakatuon sa kanya-kanya nilang trabaho. Okay. Pwede po ba namin malaman ang pangalan niyo? Ako po si Marlene. Marlene po. Gusto lang po namin tanungin kung ilang taon na po kayo naninirahan dito. Ano na, mga 32 years na po. 32 years na po. Dito na po ba kayo nagkapamilya or galing po? Oh, dito po. Dito na po. So, naabutan niyo po ba yung ilog na ganyan na po yung itsura or mas may dudumi pa? Dati hindi ganyan. Malinis dati yan. Malinis po. Sa tingin niyo po, ano po kaya ang dahilan kung bakit Yung mga yung mga pabrika. sa pabrika po galing? Kasi dyan, yung mga dumi nila eh. The Tulyahan River is a river in the Philippines. It is located to the north of Manila and has an approximate length of 27.1 kilometers. It starts at the La Mesa Reservoir in Quezon City and flows through Caloocan, Malabon, and Valenzuela. Di may kakaila sa kwento ni Nanay Marlene ang katotohanang malaki ang pinagbago ng Tulyahan. Waring sabik na makita muli ang kalinisang taglay ng ilog. Yung mga tao po ba dito, nagko-contribute rin po ba sila doon ng kalat or sa pabrika lang po talaga? Yung iba, hindi lahat. Ay, hindi po. Oo. Kasi dito may nangunguha dito ng basura. Kaya lang di maiwasan, mayroon talaga nagtatapon sa ilog. According to Winyon, he published an article about Tulyahan River on June 8, 2023. It stated that the Department of Environment and Natural Resources, or DENR, and San Miguel Corporation started the dredging and cleanup project for the 27-kilometer-long Tulyahan River system in March 2019. It runs from Manila Bay in Navotas City to a section near the North Luzon Expressway in Caloocan City. Isa rin sa malaking katanungan sa ilog ay kapag bumubuhos ang malakas na ulan. Sa isang taon, mahigit 25 na bagyo ang pumapasok sa Pilipinas at halos sa mga bagyong ito ay tumatama sa bandang norte ng Luzon. Kapag malakas po yung ulan or pag may bagyo bumabaha po, mas mataas pa po ba yung tubig dyan? Oo. Pag talaga mataas talaga siya. Nung nagbagyang Undoy, taas ang tubig hanggang doon. Umaabot po talaga siya. So, madami rin po pala siyang napipinsala. Oo. Pero hindi naman lagi. Ay, di naman. Parang season na lang. Oo. So, kapag minsan po, may pasang-sang po talaga yung amoy niya or... Oo, mayroon. Meron po talaga. Hindi Ano mo- po kaya yung mga klaseng amoy niya? Amoy lang parang mga putik, gano'n. Yung parang nanggagaling sa mga pabrika na siyempre, pag bagsak dyan, naiipon yung mga parang mga burak, gano'n. Kalakip ng kanilang naranasan noong Undoy, na ibahagi rin naman ni Nanay Marlene na hindi naman gaanong nakakapinsala ang Tulyahan River sa kanila, maliban na lamang sa paminsan-minsan nitong amoy na hindi kaaya-aya. Dahil po ba dun sa ilog, nagkasakit na po kayo or meron na po kayo naramdaman na iba dahil or nakaabala na po sa ilog? Hindi naman gaano. Kung minsan, di mo maiwasan dahil lang kung minsan sa amoy, gano'n. So hindi pa po, parang wala pa po kayong naramdaman dahil sa... Oo, kasi dito kasi maraming mga pabrika eh. Kaya hindi mo maiwasan. Sa tingin niyo po, maganda po ba na may ilog dyan or mas maganda kung wala siya?
Hindi, okay lang yan. By removing waste, the river was widened and deepened in areas where silt had built up over time. This increased the river's capacity and decreased flooding in flood-prone areas by opening up the parts of the river that had effectively become bottlenecks. Dito pa rin sa lugar nila Ate Marlene, nakausap rin namin si Ate Josephine sa kanilang tindahan. Nais rin sana naming malaman ang kanyang opinyon sa ilog, lalo na't harap lamang ng kanilang bahay ang Tulyahan River. Ano po namin tanongin kung matagal na po ba kayo naninirahan dito? 22 years. 22 years po. So dito na rin po ba kayo bumuo ng pamilya? Oh, dito na. So gusto lang po namin tanongin yung about po sa ilog. Yung ilog po ba, dati na po siyang ganyan or mas malinis or mas matuli po siya? Sabi ng asawa ko, dating mas malinis siya, nakakaligo pa sila dyan. Kasi talagang dito na sila lumaki, yung asawa ko. Kagaya ng impormasyong nasabi sa amin ni Ate Marlene, nasabi rin ni Ate Josephine na malinis ang ilog dati. Na sa linis nito ay nakakapagligo pa ang kanyang asawa. Ano po ba, yung mga basura na galing dyan, dito po ba siya mismo nang galing or sa mga pabrika po? Pabrika. Kasi dito naman twice a week nagkakuha na ng basura. So, hindi na nagtatapon na sa ilog. So, sa mga pabrika po, naaagos po siya? Naaagos na. Yung kapag malakas po ba yung ulan or may mga bagyo, yung ilog po ba tumataas siya? Yung tubig po? Sa ngayon, hindi na. After ng undoy. Basta ang ano lang namin na, yung undoy talagang as in, level dyan sa tulay, ang tubig. Okay. So, yung mga basura po nagsisipasukan din po? Sobra. Talagang naglangoy kami sa baha. Undoy yun na. Talagang lumangoy kami kasama ang basura noon. Di na rin ako masyadong nagulat na halos parehas ang nasabi ni Ate Marlene at Ate Josephine. Sa lakas ba naman ng bagyong Ondoy noong taong 2009, di rin maitatanggi na malaki ang posibilidad na umapaw muli ang Tulyahan. So, ano po, nakakaabala po ba sa inyo yung ilog? Or hindi naman? Hindi naman. Kasi hindi naman na siya ngayon nakakatakot. Di ba no na walang itong dike na to, yung sa feelings na yan. Kasi noon dyan, mababa pa siya. Pero nung nagawa na yung railings, hindi na siya gano'ng nakakabahala, di ba? Yung sa amoy po niya, naabala po kayo minsan? Wala siyang amoy. Di ba na lang kami may time na nag-ano siya, yung pag umuulan, kasi yung mga kanal-kanal siguro agos. Sa lalim ng ilog ng Tulyahan, lumulutang ang mga ebidensyang dulot at kagagawan ng mga tao. Mga kalat na sanhi ng kapabayaan at pagkawalang disiplina ng mga taong sa ilog rin umaasa. Sana'y muling maibalik ang orihinal na mukha ng mga anyong tubig na binago ng panahon. Mangyayari lamang iyon kung lahat ng tao ay tutulong at aaksyon, kasama mismo ang inang kalikasan. Malalim man o mababaw, hindi nito maitatago ang umaalingaso na problema ng polusyon sa ating mga katubigan. Ang mga basura na kailanman hindi matutuldukan. Sa panahon ng pamamayagpag ng mga tao sa mundong ito, napakahalaga na bigyan ng seryosong pansin ng mga isyong pumapalibot sa earth science. Lumalalang kalidad ng lupa, tubig at hangin ay ilan lamang sa mga isyong patuloy na binabaliwala ng karamihan. Sa huli, bilang isang mamamayan ng mundong ito, may responsibilidad tayo na alagaan at itaguyod ang ating kapaligiran upang patuloy tayong mamuhay sa isang sustainable na mundo. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mensahe ng dokumentaryong ito, nawa ay magsilbi itong pangmulat sa mata ng karamihan upang bigyan aksyon ang patuloy na lumalalang kondisyon ng ating planeta sa kasalukuyan. The effect depends on us. The effort in action matters. Sa kabila ng lahat, oras ang kalaban natin. Tao ang gumawa, ngunit kalikasan na magdidikta. Mga epektong hindi natin mapipigilan, ngunit maaari nating maiwasan. It's time for collective action. Every effort counts. Sa lalim ng paglalakbay, natuklasan ng iba't ibang dahilan. Pagsasawalang bahala ay isa sa maaaring pinagmulan. Tandaan, ang pangangalaga sa kalusugan ng mundo ay pangangalaga rin sa kalusugan ng susunod na henerasyon. This is not a battle for a few. It is a collective responsibility. Together, we hold the power to reverse this tide of destruction. Let us forge a future where the purity of water, land, and air reflects the purity of our intentions.
Huwag na nating ipagsawalang bahala ang mahihinang ungol ng daigdig. Aksyonan, ipaglaban at bigyang pansin ang uhaw nating mundo. Nang sa gayon, di na nating muling maririnig ang alingaw-ngaw ng daigdig. Ako si Kent Brian Bautista. Ako si Joshua Dinoga. Ako si Jerlyn Datuin. Ako si Cedric Merluza. At ito ang Siyensya.